Hello guys and good morning sa inyo lahat. Maaga kaming umalis ng Molocabok Island para tumawid sa bayan ng Sagay City para kunin o hiramin si Senyor San Vicente Ferrer sa Bito Church. Dahil piyesta ng San Vicente Ferrer, maraming tao ngayon dito. Ngayon ay inaantay na lang namin ilabas si Senyor San Vicente Ferrer dito sa Bito Church, o mas kilala sa tawag na Saint Vincent Parish Church. Dahil nga miraculous si Senyor San Vicente Ferrer, marami ang naniniwala na deboto sa kanya. Ginagawa itong parade ni Senyor San Vicente Ferrer tuwing April 5, kapistahan ng Molocabok Island. Kaya tradisyon na ito ng mga deboto na makipiesta sa Molocabok. Mula dito sa Bito Church ng Sagay, lalakarin nila or ipaparade si Senyor San Vicente Ferrer hanggang dun sa Pantalan at isasakay sa bangka papuntang Molocabok Island. Nung una akala ko iilan-ilan lang yung makikiparade kasi wala naman ako nakitang tao doon sa simbahan na ganyang karami. Kaya nagulat ako nung napansin ko sa likod ko, ayan, napakadami nilang sumabay sa parade at yung halos lahat yan mga deboto ni Senyor San Vicente Ferrer. Kaya nakiparade na rin ako. Sumabay akong naglakad hanggang doon sa Pantalan kung saan namin isasakay si Senyor San Vicente Ferrer. Medyo may kalayuan pero kayang-kaya naman lakarin hanggang Pantalan. At nandito na nga kami sa Pantalan para isakay si Senyor San Vicente Ferrer. Noong una, tinignan ko yung mga deboto na sasabay sa amin papunta sa Molocabok. Sobrang dami nila, halata namang hindi kami magkakasya sa bangka. Nag-overload pa nga kami dyan akala namin hindi kami kagad makakaalas kasi sobrang dami namin sa bangka na halos ayaw na kami paalisin ng Coast Guard kasi nga sobrang dami namin dun sa bangka. Kaya yung iba pinababa na nila para lumipat sa kabilang bangka. Marami kasi sa kanila gustong sumabay talaga sa santo. Gusto nilang makasabay sa pagtawid si Senyor San Vicente Ferrer. Kaya yung iba pinilit pa talaga ng mga Coast Guard na lumipat sa kabilang bangka. At nakaalis din naman kami kaagad kasi meron din naman nagkusa ng bumaba. Pero dito talaga ako namangha sa aking nakita habang nasa kalagitnaan kami ng dagat. Napansin ko ang daming maliliit na bangka ang sumusunod sa amin kung saan nakasakay si Senyor San Vicente Ferrer. Tinanong ko na rin yung isa sa mga deboto na kasama ko doon. Ang sabi nila, tradisyon na raw yan ng mga mangingisda ng Molocabok Island at ng Sagay City. Ginagawa daw talaga nila yan tuwing kapistahan ni Senyor San Vicente Ferrer at nakikipag-unahan daw po sila o kung sino daw po ang mauna doon sa Molocabok Island, yun daw yung pagpapalain. So naniniwala naman tayo na lahat tayo ay pagpapalain. Kung sino man ang mauna o kahit mahuli ka, alam naman natin na lahat tayo ay pagpapalain ni Senyor San Vicente Ferrer. Nandito na nga kami sa Molocabok Island at ibinababa na ng bangka si Senyor San Vicente Ferrer. Mula nga rito sa Pantalan ng Molocabok, lalakarin ulit namin or ipaparade si Senyor San Vicente papunta dun sa
simbahan kung saan gaganapin ang kapistahan ni Senyor San Vicente Ferrer. At nandito na nga kami sa simbahan kung saan gaganapin ang kapistahan ni Senyor San Vicente. Nakahanda na po ang lahat at handa na po sa gaganaping misa dito sa Malacabok. After nga namin umatin ng misa dahil ang buong pamilya ng asawa ko ang kinatawan sa misang ito. After nga po ng misa, namigay po kami ng pagkain para sa mga nakipiesta at mga deboto ni Senyor San Vicente Ferrer. Isa nga po pala ako dyan sa mga nagbibigay ng mga pagkain sa mga bata at matatanda. Ang sarap nga sa pakiramdam habang namimigay ako ng mga pagkain kasi pakiramdam ko isa ako sa mga kinatawan ni Senyor San Vicente Ferrer na mamigay ng mga pagkain at makatulong sa mga bata na nagugutom. First time ko nga may experience ang lahat ng ito. Sobrang sarap sa pakiramdam ang ginagawa ko ngayon dito sa Malacabok Island. Ang saya-saya. Kaya medyo ayoko na nga umalis dito sa Malacabok Island eh. Kaya kahit medyo magulo na sila habang namimigay kami ng pagkain ay unti-unti ngang gumugulo yung linya o pila ng mga bata dahil sa mga matatanda nga. Pero sige lang, dahil nga nag-e-enjoy ako, tuloy lang yung pamimigay ko kahit na medyo magulo na talaga yung mga pila nila. At ito na nga, tuluyan nang nawala yung pila at di na namin alam kung sino yung mga nabigyan na at di pa nabigyan. Kaya bahala na kung sino yung hindi makakatanggap o yung hindi mabibigyan. Meron pa naman kaming reserba na pagkain na hindi nakapak kasi halos 700 pack ng pagkain yung prepare namin. Meron pang naka-separate para dun sa mga hindi pa nakakakain. Nakakapagod pero masaya at nag-enjoy ako. Nang matapos nga ang buong araw ng kapistahan ni Senyor San Vicente Ferrer, agad kaming nagpahinga para sa mga gagawin namin para bukas. Good morning at ikatlong araw namin dito sa Malacabok. Ngayong araw din namin ibabalik sa simbahan ng Bito Church si Senyor San Vicente Ferrer. At tradisyon na rin dito sa isla ng Malacabok Island na bago ibalik si Senyor San Vicente Ferrer sa simbahan ng Bito Church ay iniikot muna siya or ipinaparade sa buong isla ng Malacabok Island. At sinimulan na nga po ang parade ni Senyor San Vicente Ferrer mula dito sa simbahan kung saan dinaos ang kapistahan ay iikutin niya ang bawat barangay dito sa nasasakupan ni Senyor San Vicente Ferrer dito sa Malacabok Island. Bigsit ko nang linda dito. Ayun ba? Kamu biruna din no? Bigsit ko na kauban ko naman. Kadali yan. Token kay minister ang mga At tumigil nga muna kami dito sa replika ni Senyor San Vicente Ferrer para magdasal at bendisyonan ang kanyang replika. Ang sabi nga ng mga taga rito, taon-taon daw idinadaan dito si Senyor San Vicente Ferrer bago siya iikot sa barangay ng Malacabok Island.
At bago siya itawid ng isla, papuntang Bito Church sa may bayan ng Sagay City. Pagkatapos nga magbigay ng konting panalangin ni Father, agad din naman kaming umalis para iparade sa buong Molocabok si Senior San Vicente Ferrer. Oh, ingat. Ingat. Okay. Nandito na nga kami sa pantalan ng Molocabok para isakay si Senior San Vicente Ferrer sa kanyang bangka. Patawid ng isla, papunta ng Sagay Bayan sa may Bito Church. At naisakay na nga po si Senior San Vicente Ferrer sa kanyang bangka na magdadala sa kabilang isla. Hindi na kami sumabay kasi marami pa kaming gagawin dito sa isla ng Molocabok. Bye-bye, San Vicente Ferrer. Ingat po kayo at gabayan niyo kami lahat. At sana matupad yung mga hiling ko po sa inyo na magkaroon kami ng anak ng aking asawa. Ingat po, Senior San Vicente. Ang ipangayo kaniya, uban sa iyang pagpagawa. Ang Ginoo manatan ninyo, ug manalangin ninyong Dios ibagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nang salamat ug mayong pagpapasalamat. Pagkatapos nga namin mahatid sa pantalan si Senior San Vicente Ferrer, agad naman kami nagplano na maligo sa dagat. Pero bago kami naligo, inikot muna namin ang isla ng Molocabok gamit ang bangka na pag-aari ng tito ng aking asawa. Sobrang ganda talaga ng isla ng Molocabok, sobrang linis at ang linaw ng tubig. Kaya kung ikaw ay may problema, mawawala talaga ang problema mo rito sa ganda ng mga tanawin dito sa Molocabok Island. At meron kaming natanaw na isang isla, hindi kalayuan dito sa isla ng Molocabok. Isang isla na ginawang resort. Wala pang masyado nakakaalam kaya sinubukan naming puntahan at pasukin yung resort na yon. Kaso hindi kami pinayagan makalapit doon mismo sa resort na yon. Ang dadamot nila, sana malugi yung resort na yan. Bawal? Kahit may bibinin lang kami? Dalawang oras. Yan nga po yung resort na sinasabi ko na malaki. Para siyang isang buong isla na ginawang resort. Umalis na lang kami dahil hindi nga kami pinapasok. Pumunta na kami dun sa aming pupuntahan na cottage sa gitna ng dagat. Ang floating cottage. Sobrang saya po guys. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa Molocabok Island at mag-enjoy para mawala na ang inyong mga problema. Hello mga kayami, kain po tayo.
Kaya ay. Tala. Oh, mga kayami. Masarap tong aming mga pagkain. Wala sa Maynila. Meron kaming scallop. At isdang, ang tawag yan? Lapu-lapu. Lapo-lapo! Adobo. Saging. May manok. Tsaka lechon. Bubo ba yun? Saging adobo? Umba. Ayaw pagkain, oy, nag-vlog ka. Ngiti mo muna mukbang, sarili mo mukbang. Guys, mukbang time. Oh guys, mukbang daw. Mukbang time. Yung dalawa nating ano. Ito yung dalawa natin. Forest. Back to basic lang, wala na nilang. Ayan, yung pinakamalakas kumain. Ito pala. Malamig na siya, Ben. Umba. Malin. Welcome to my channel. Paano adobo na ka? Yummy! At dito kami guys sa Molocabok Island. Dito kami ngayon. House ni Kagawa Josephine. In-house daw ni Kagawad Josephine tong aming tinutuluyan. At shoutout nga pala kay Kagawad Josephine ng Molocabok Island sa pagpapahiram sa amin ng cottage na sobrang laki at sobrang ganda. At bago nga matapos yung araw namin at bago sumapit ang dilim ay nag-selfie na ako at nag-video na ako sa magandang site ng cottage na to. Sobrang ganda talaga dito guys. Luto na po ang inihaw na danggit. Adobo. Lapu-lapu. Oh. Lapo-lapo. Lapu-lapu daw. Lapo-lapo. Oh. Ano ko lapo? Thank you for watching my video. Subscribe my YouTube, Erickson the Explorer. Ulong ka ito. Meron akong YouTube channel ba? Sa camera, hindi sa YouTube ba? Maging basher ko sa YouTube channel ko? Ikaw maging basher ko sa YouTube channel ko? View lang, view. Si Amore, binigay naman niya doon sa may sa babae na akala niya yung binigay ko sa kanya, yung ano mo, pag-ibig. Bakit naman magkaan ng pagkain mo? Kaganit yung mundo. Kaka namin. Oh, tama, may duman pang bangka. Pagkatapos nga namin maligo, umuwi kagad kami ng bahay para makapagpahinga. Dahil bukas ay aalis na kami ng Molocabok Island para pumunta ng bayan ng Bacolod City. At pagkatapos doon, uuwi na kami ng Maynila. Babalik na kami ng Maynila. Tama pa yung yung isla. Oo. At nandito na nga kami sa bayan ng Bacolod at dinaanan din muna namin
yung simbahan dito na bagong tayo lang daw dito sa Bacolod. Hindi ko alam yung exact na lugar nito pero maganda yung simbahan, malawak yung area niya. God and forgive one another because our God is a loving and forgiving God. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Keep up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that free from the disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so, with all the angels and saints, we praise you, as without end we acclaim. Dinaanan din nga pala namin yung munisipyo ng Bacolod. Sobrang ganda ng munisipyo dito sa Bacolod. Sobrang laki. At mukhang kung titignan mo siya para siyang White House o Malacanang. Pinuntahan din namin yung madalas puntahan ng mga turista dito sa Bacolod City. Ang McDonald's dito sa Mega World. Dahil ito daw yung madalas tambayan ng mga turista at ng mga namamasyal dito sa Bacolod City. Kahit naman sino mamamangha dito sa ganda ng Mega World Bacolod na to. Sobrang ganda at saka sobrang linis po nung paligid. Pagkatapos nga namin dito sa Mega World Bacolod, pinuntahan din namin yung isa sa mga madalas puntahan ng mga turista at ng mga nagbabakasyon dito sa Bacolod City. Ang sabi kasi nila, ito daw yung madalas puntahan ng mga turista at ng mga nagbabakasyon, ang McDonald's dito sa Bacolod City. Hello guys, pauwi na kami ng Maynila. Ito na yung aming mga dadalhin. Prepare na kami. Dito kami ngayon sa Bacolod. Nakitulog lang kami dito sa isa sa mga pinsan ng aking asawa. Ito yung bahay nila. Yung mga gamit namin na dadalhin. Uy, ma-airplane. Tal, Cebu Pacific. Sa totoo lang, pitin yung bakasyon namin. Parang ayoko pa nga umuwi ng Maynila kasi nag-enjoy nga ako dito sa Bacolod City. Pero wala talaga, hanggang ngayon lang talaga kami dito sa Bacolod dahil nga sa plane ticket namin, kailangan namin makauwi agad. Ito na nga ay papasok na kami ng eroplano para lisanin ang Bacolod City. Thank you, City of Smile,
babalik na ako ng Maynila. Iyan pa pala yung asawa ko. Flight attendant po talaga siya. Dito po siya nagtatrabaho sa aeroplano na yan. See you next year. Bacolod City at Molocabok Island. Babalik ako dyan. Ang bilis ng biyahe, pumikit lang ako, nasa Maynila na kami. Oh. Gosh. Thank you for watching. Pero kung ako ang tatanungin, sa totoo lang ayoko pa talagang umuwi ng Maynila kasi sobrang nag-enjoy ako sa Bacolod City at sa Molocabok Island. Kahit na medyo mahirap doon, parang gusto ko pa magbakasyon talaga doon. Kaya sana, wish ko lang makabalik pa ako ng Bacolod City at makapunta ulit ako ng Molocabok Island. At ito na nga, sinundo na kami nila Kuya Yo at ni Jay para umuwi ng Tarlac. Hello guys, good morning. Kakarating lang namin dito sa Tarlac from Molocabok Island, Bacolod. Medyo pagod at kailangan namin magpahinga. See you on my next video. Bye-bye.